ngayon, sa kabila ng mga pagdinig na yan mga kababayan, kung titingnan ninyo, ginamit ni Robin Padilla yung pagiging artista po niya na kung saan habang nagsasalita etong si Bongo, may paiyak-iyak pa etong si Robin Padilla at may pa-walkout pang nalalaman mga kababayan. Ibig sabihin, sa haba ng oras na itinakbo nung hearing na yan, ang ginawa lang ni Robin Padilla dyan, tumahimik lang ng konti, nagsalita lang ng konti, at meron pa nga siyang nabitawang salita dyan na talagang magpapatunay na hindi pala talaga siya senador ng taong bayan. Senador pala siya ng mga Duterte dahil nga naman kung sasabihin ni Sara Duterte or na itong si Digong na i-contempt itong si General Torre, i-contempt na Robin Padilla. So ibig sabihin, senador ka ng mga Duterte, hindi ka senador ng taong bayan. Senator Robin Padilla, number 1 senator ka pa naman, pero di umano, parang ikaw pa yung mga walang telbe. Walang telbe. Nito at sana makabalik na dito si Tatay Digong. Kung ano man ang kanyang pananagutan, alam ko po, buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan. Tayo ha? We have our own judicial system. After all, it is for the Filipinos to judge if he has done his job effectively as president of this country. Alam mo yung ano? Alam mo yung estudyanteng nasa isang classroom, yung wala ka nang masabi, wala ka na may ambag, doon sa mga kaklase mo para sagutin yung tanong ng teacher mo, ang ginawa mo, umiyak ka na lang, nagdrama ka na lang. Parang ganito yon, mga kababayan, yung wala ka nang maisagot sa blackboard, ano po ang ginawa mo, nagdrama ka na lang, umiyak ka na lang para hindi ka na lang tawagin. Pilipino po ang dapat humusga kay Tatay Digong. Kung nakakalakad ba ang ating mga anak sa gabi, Yon. hindi nasasaktan, hindi Sabay walk out. napapastos, at hindi nakikidnap. Sabay walk out si Robin Padilla, ginamit yung pagiging artista mga kababayan. Siguro, kala niya makakakuha siya ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino natin. Pero kita niyo yung mga comment dito ha. Eto, basa lang tayo ng 2 comment. Sabi dito, ni Andy's Vlog, walang kwentang mga senador ito. Ayan, sabi dito, naiyak siya dahil di niya alam kung ano ang sasabihin. Kailangan niyang stop niya. Nasabihan siya kung ano ang sasabihin sa oral arguments mga kababayan. Kasi nga, parang ano lang to, isang estudyante na hindi alam yung isasagot ang ginawa, nagdrama, umiyak, para hindi matawag ng kanyang teacher. Ganito yung ginawa ni Senator Robin Padilla. So ngayon, kung titingnan niyo mga kababayan, hindi na nakatiis itong si Senator Amy at tinawag. Itong si Robin Padilla pinagsalita. At dito nga, binanata ni Robin Padilla itong si General Torre. At kinwestiyon pa ni Robin Padilla yung natanggap na parangal at pagtaas ng ranggo ni General Torre mga kababayan. So play po natin. Tapos, may babanggitin dyan si Robin Padilla na isasampal din natin sa kanya pabalik. Si Senator Robin nagtsatsaga rito, sabi niya magsasalita din daw. Pakinggan nyo ha. Okay lang. Okay. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong tingnan nyo mabuti mga kababayan, mamaya magugulantang kayo. Yung mga didisot yan, palusot na naman yan mamaya. Iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam Ito namin. po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo? Ito, cut muna natin dyan ha. Cut muna natin dyan mga kababayan. Ano yung sabi ni Robin Padilla?
Dalawang presidente lang daw yung lumaban sa komunista. Ang una daw, si former President Ferdinand Marcos Sr. kaya pinaalis daw po dito sa bansa. Pangalawa, itong si dating Pangulong Duterte. Naniniwala kayo doon na nilabanan ni dating Pangulong Duterte ang komunismo, mga kababayan? Or pakanalang nila yan para mailihis yung issue? Kasi kung ako ang tatanungin nyo, mga kababayan, hindi ako naniniwala dyan na nakipaglaban si dating Pangulong Duterte sa komunismo. Bakit? Pakinggan nyo ang sinasabi ni Joe Masison patungkol kay Duterte. Revolutionary movement knows how to Pakinggan nyo mabuti ang sinabi ni Joe Masison patungkol kay Duterte. Eto, play natin. revolutionary movement knows how to revolutionary movement Ang sabi dito, Joe Masison, Duterte is the best recruiter of CPP-NPA. knows how to correct its errors. Sison insists the communist movement remains relevant and vibrant today, especially with another Philippine president set to establish what he calls a fascist dictatorship. Duterte is the best recruiter of the CPP and the NPA because he outrages the people, he abuses the people, so more people join the Communist Party. But this was also the same diba? president who opened his cabinet to those handpicked by the left and began peace talks even before he formally assumed office in 2016. Ano? Revolutionary movement. Yung mga nagsasabi dyan, nakipaglaban sa communist? Ha? Nakipaglaban sa communist or kasama ng communist? Kasi kung titingnan talaga natin, mga kababayan, mismong si Joe Masison na ang nagsasabi na si Duterte ang pinakamagaling pagdating sa pagre-recruit, panghihikayat ng mga kababayang Pilipino po natin na sumapi sa CPP, NPA, mga kababayan. Tapos ang pinakamatindi pa dyan, ito pa pinakamasaklap. Si Joe Masison at saka si Duterte nag-uusap sa Skype, di umano. So ito ay play natin. Eto sabi dito, Duterte, I am a socialist and a leftist president. Yan yung sabi dito. I-play po natin yung part 1 at saka part 2 para malaman ninyo kung talaga nakipaglaban si Duterte sa komunismo, mga kababayan, or kasapi, di umano. Si Duterte naman, na dati kong estudyante sa Lyceum, she has very many nice things to say about me and I also have many nice things to say about me. Duterte, maluwag yung bunganga. Sabi niya, yung kapag akong presidente, isang paa ng NPA nasa Malacanang na. No? Ano daw sabi ni Duterte? Ano sabi ni Joe Masison? Si Duterte, maluwag ang bunganga. Ano daw yung sabi ni Duterte? Pag siya naging presidente, isang paa daw ng NPA nasa Malacanang na and ready for coalition. Tapos sasabihin ng mga taga-suporta ni Digong, nakipaglaban si Duterte sa communist. Dalawa silang presidente na nakipaglaban. Dinamay nyo pa si former President Ferdinand Marcos Sr. Gagamitin nyo na naman hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Diba? Pagkatapos bastusin ni Sara, gagamitin na naman ni Robin etong si former President Ferdinand Marcos Sr. para masabi na bayani itong si Duterte at katulad ni former President Marcos Sr. Ayan nga maliwanag sinasabi ni Joe Masison. Ano yung sinabi ni Joe Masison? Sinabi daw ni Duterte, pag siya daw naging presidente, isang paa ng mga taong labas ay nasa Malacanang na at ready for coalition. Ready for coalition. Eto, yung pakikipag-usap ni Joe Masison kay Duterte in Skype. Mga kababayan, sabi dito, Skype with Joe Masison, May 2016. I-play po natin. Naman yan po na may initiative na nanawagan na handa kayong makipag-coalition at nagpakita ng pagkaunawa sa programa ng MDF. Kaya sa oras na kayo na yung mananalo, ay dapat yung mga kinatawan natin kagad magkita-kita na. Diba? Sumingit yung pandaraya, ay lalong rin. May batayan para magkita-kita at magkaisa para labanan yung mga mandaraya. Hindi sila magtatagal sa kapangyarihan. The trend is there, no? Yes, sir. I will follow the pattern of socialism sa governance. Sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said, I'm a socialist. And eto yung part 2. Tuloy natin sa part 2. Sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said, I'm a socialist. And
though I am not a member of the Communist Party, but I am a socialist. Oh, And socialist! I belong to the left. Sinasabi niya pa dito mga kababayan kasi alam niyang ipapublic to. Sinasabi niya na hindi daw siya miyembro ng communist mga kababayan pero siya daw ay socialist. Pero maliwanag naman sinasabi ni Joma Sison, si Duterte ang pinakamagaling na recruiter or tagakuha mga kababayan, tagapanghikayat na mga kababayan Pilipino po natin na sumapi sa communist mga kababayan. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist na president. Walang masama sa left. We are more tolerant to the doubts of government. Mahalaga na sa Maliwanag siya ay makakaliwang presidente. Leftist president mga kababayan. Makakaliwang presidente. electoral campaign pa lang, ilinagay ninyo sa agenda yung programa ng isang left president to be. At Ayan, siyempre kapag kayo ay nasa posisyon na, mas marami kayong magagawa. Maipapatupad ang inyong mga inyong mission at vision. Galit ako sa oligarch, sir, pati mayayaman. They get the fat of the land. At yan ang problema dyan sa ating gobyerno. And they allow it. I wish you well, all the best for you, makasama natin dyan. And hopefully, I will visit you before. Tingnan nyo to ang kausap ni Duterte dito ay si Joma Sison. Maliwanag yan, nag-uusap silang dalawa dyan. Tapos ano yung pinapalabas nung ano? Ano yung pinapalabas ng mga taga-suporta ni Digong? Ang gobyerno daw ni PBBM ay kontrolado na ng mga communist mga kababayan. Maliwanag naman sino ba ang leftist president? Itinalaga yung kanyang sarili bilang leftist president, makakaliwang presidente, si Duterte. Maliwanag siya, nagtalaga niya sa kanyang sarili. I will assume office. Kasi the agenda. Po, magaling. Mabuti po. Kasi yung ang agenda, sir. Salamat ako sa pagkakataon ito na magkausap tayo at maraming salamat sa prospect na hindi magtatagal, magkita na tayo. Also to prepare the agenda para pag nandito na, wala na masyadong debate or issues unresolved. Diyan na ho natin gawin ang agenda yung pagdating. The agenda only. Yun ang natutunan. Yun ang natutunan ko sa iyo, sir. Salamat. Ano yung sabi ni Duterte? Yun na natutunan ko sa iyo, sir. Salamat. Kay Joma Sison. Tapos sasabihin nyo, gobyerno ni PBBM ang hawak ng mga NPA, ng mga communist. Susmiyo Marimar. Ngayon, balik tayo dito sa sinasabi ni Robin Padilla. Na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Diba? Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ng dating Pangulo. Yung po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Yan po yung mga tanong na alam ni Duterte yan. Dating communist itong si Duterte. Mga kababayan, ang dami nga niyang natutunan kay Joma Sison Kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay... Tsaka dito nyo makikita kung gaano kasinungaling itong si Robin Padilla. Sinasabi niya na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sinusubukan na mapabalik ng Pilipinas itong si Joma Sison. Pero maliwanag naman na nag-uusap si Joma Sison online at saka etong si Duterte.
At eto nga si Duterte, napakalaki ng pagrespeto kay Joe Masison kasi nga sinasabi ni Duterte na siya ay makakaliwang presidente at marami siyang natutunan dito kay Joe Masison. Tapos ngayon sasabihin ni Robin Padilla nakipaglaban sa communist itong si dating Pangulong Duterte. Idadamay niyo pa si former President Ferdinand Marcos Sr. Isa ka talagang malaking sinungaling. Di umano. Di ba ipagpatuloy pa natin? Gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam Dito nga sa Pilipinas, kahit matanda, basta nagkasala ka, kailangan mong pagbayaran eh. Kahit nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kung matatandaan ninyo, yung matandang hinuli. Yun, sobrang tanda na mga kababayan, pero nakulong pa rin. Tapos etong si dating Pangulong Duterte, nung inaresto, sa bisa ng warrant of arrest ng ICC na ipinadaan sa Interpol, na ibinaba at inimplement ng ating mga law enforcer, ngayon kine-question ninyo at sinasabi ninyo na matanda na itong si dating Pangulong Duterte. Di ba maliwanag naman yung sinasabi ng batas? Kahit na sino mang tao ay walang karapatan na manguna sa batas at walang karapatan na lampasan ang batas. Tapos ngayon, kayong mga senador, porkit kaalyado ninyo, kini-question ninyo ang batas? naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting, lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir, sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong konting, lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir, sana napakasakit isipin. Drama mo, Robin! Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang, ito po ba talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinupuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Na-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt kayo, kukontempt kita, boss. Kita nyo? Maliwanag mga kababayan. Senador ng mga Duterte si Robin Padilla. Bakit? Ano yung sabi niya? Yun daw mga taga-suporta ni Duterte nakikiusap daw dito sa mga senador. Ibig sabihin yung mga kababayang Pilipino natin nakikiusap sa mga senador na i-contempt daw etong mga inimbitahan. Pero hindi daw po nila ginagawa. Pero kapag ka daw si Duterte, mga kababayan, etong si Digong ang nakiusap na i-contempt etong sina General Torre, i-contempt daw ni Robin Padilla. So ibig sabihin, hindi ang mamamayang Pilipino ang amo mo. Ang amo mo, ang mga Duterte. Yan ang maliwanag dyan. Senator Robin Padilla, senador ng mamamayang Pilipino, nabudol mo kaming lahat. Real talk, nabudol mo kaming lahat. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Next time, huwag na kayong magluluklok ng artista. Kung matalo man itong si Philip Salvador ngayon, ang dapat sisihin ni Philip Salvador ay walang iba kung hindi itong si Robin Padilla. Kung matalo man itong si Jemmy Bondoc, ang dapat sisihin ni Jemmy Bondoc walang iba kung hindi itong si Robin Padilla. Maliwanag naman na kapag bumoto kayo ng PDP laban, yan ay mga senador ni Duterte. Di ko nila lahat, pero mga kababayan, maliwanag naman sa sinasabi ni Robin Padilla. Pag si Digong daw ang nagsabi, iko-contempt niya, ibig sabihin, talagang senador siya ng mga Duterte, hindi ng mamamayan. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Ayan, pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Okay, ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP.
na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, Well, pag sinabi pala ni Duterte na, sige, i-contempt mo yan, Robin Padilla. Iko-contempt ni Robin Padilla, kakalad ka rin pa itong si General Torre. isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Ipagpalagay natin, sige mga kababayan, bigyan natin ng benefit of the doubt. Itong sinasabi ni Senator Robin Padilla na nakipaglaban itong si Duterte sa communist. Ang problema kasi mga kababayan, sige, yung kapwa Pilipino natin na mga komunista yung kinalaban niya pero nakipag-alyansya sa isang bansa na communist country. Maliwanag naman, di ba? Oo nga, nakipaglaban siya sa sa mga komunista dito sa local, dito sa ating bansa. Pero nakipag-alyansa naman siya sa China. Mga kababayan na magpapatunay na talagang yung sinasabi dito ni Robin Padilla, puro kasinungalingan lang. Isang in-exile, tapos isang sinurrender. Ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Ayan. Yan lang ang sinabi ni Robin Padilla. Ibinuko pa niya itong kanyang sarili na siya ay senador ng mga Duterte. Alam niyo, nakakahiya kay Senator Robin Padilla, no? Ang daming bumoto sa'yo. Pinagkatiwalaan ka ng milyon-milyong Pilipino. Tapos binigo mo. Di ka ba nahiya sa taong bayan, Senator Robin? Kasi unang-una, nagtiwala po kami sa inyo. Kala namin, tatrabahuin mo. Uunahin mo yung federalism na sinasabi mo. Ang nangyari, ang inuuna mo yung interest ng mga kaalyado mo at yung interest ni dating Pangulong Duterte. Senador ka nga. Senador ka nga ng mga Duterte, hindi ka senador ng taong bayan. Maliwanag naman dito sa sinasabi mo na kapag inutusan ka ni Duterte na i-contempt si General Torre, gagawin mo. Ibig sabihin, hindi ang taong bayan ang pinagsisilbihan mo. Ang pinagsisilbihan mo, ang mga Duterte. Maliwanag yan, mga kababayan. Ano po, so kayo? Ano po ang komento nyo, mga kababayan? Hingil po dito sa mga binibitawang salita ni Robin Padilla. Comment below na lamang po.